Sa harap ng mga nangyayaring ito, kapansin-pansin na parang si Bongo may galaw na naiiba. Ha? 'Di ba, na ano 'yan, eh, nung una naririnig ko na 'yan, na 'pag nagbotohan daw sa Senado, posible daw na si Bongo ay babaliktad kay Sara, ha? Posible daw si Bongo boboto para sa conviction ni Sara. Sabi ko, paano naman nangyari 'yan? Si Bongo babaliktad kay Sara Duterte? Kaya lang napanood ko yung vlog nung isang araw ni dating Congressman Jing Paras. Si Congressman Jing Paras, DDS yan. Kasama niya doon sa kanyang vlog, yung Iparas kay Paras, kasama niya si Eli Saludar. Ngayon, nagbablog sila, binibira nila yung mga tao ni Atty. Vic Rodriguez. Mayroong dalawang vlogger, magpartner, yung isa, Pedrochi ang apelyido, babae yun eh. Cora ba yun? Cora Pedrochi ba yun? Napanood niyo ba yun, yung Pedrochi? Pero yung lalaki, Marlon. Magka-partner yon. Pinapanood ko rin yon. Pinapanood ko yon. Ang pangalan ng kanilang vlog, Third Floor Studio. Third Floor Studio. Tao yan ni Atty. Vic Rodriguez. Yung Third Floor Studio, ano yon? Ano yon? Channel sa YouTube. Dalawa yan ang nagbablog. Yung Marlon at saka Pedrochi. Dalawa yan. Ngayon, binibira si Jing Paras. Binibira si Jing Paras nung dalawa na yon. Sabi nila, ikaw, ex-congressman Jing Paras, tao ka ni Bongo. Tao ka ni Bongo. Alam namin ang ginawa ninyo ni Bongo. Pag linabas ko namin ang video nyo, masisira kayo. Yun yung galit naman si dating Congressman Jing Paras. Sabi ni dating Congressman Jing Paras, hindi kami tao ni Bongo at saka wag niyong pagdudahan si Bongo. Loyal yan sa Duterte. Anong klase kayo? Mga tao kayo ni Vic Rodriguez. Sabi ko, matindi pala to. Matindi itong away na ito, mga kabunyog, mga kababayan. Kung akusasyon kasi ng ilang mga DDS, si Bongo may ginagawang naiiba. May galawan daw si Bongo eh. May galawan daw si Bongo. Tapos narinig ko na yan na kapag nagbutuhan sa impeachment ni Sara, bantayan si Bongo kasi baka bumoto ito na i-convict si Sara. Bakit? Bakit? Unang-una, may problema si Bongo. Alam naman nating may problema siya sa ICC. May problema siya sa mga kasong isinampa sa kanya ni Trillanes. Doon pa lang, malaki na ang posibilidad nga na ililigtas ni Bongo ang sarili niya. Paano kung ma-pressure si Bongo na i-convict si Sara? Para makuha yung 60 na boto. Siyempre, ang magiging palusot ni Bongo niyan, na persa akong magmumoto para sa conviction ni Sara eh. Kasi may mga problema ako, kung hindi tutuluyan ako. Pero ang totoo, gusto niya naman talagang i-convict si Sara dahil pag na-convict si Sara, maghahanap ng pambato ang kampo ng Duterte sa pagka-presidente. Dalawa lang ang pagpipilian diyan. Baste Duterte o Bongo. Kaya nga nung isang araw napapanood ko, sabi nung mga vloggers ni Vic Rodriguez na insulto daw si Baste pagdating ni Bongo noong birthday ni Duterte. Kasi dapat ang huling magsalita si Baste. Nakapagsalita na si Baste, dumating si Bongo. Mga kabunyog, dumating si Bongo. Pagdating ni Bongo, siyempre, kailangan pagsalitain kasi senador yan. Pangalawa, kaya lang na-insulto yung kampo ni Baste kasi dapat si Baste daw yung last na magsasalita. Anyway, may mga ganun silang away, mga kabunyog. Hindi sa atin galing yan, sa kanila yan. Napanood ko to. Napanood ko tong mga away nilang ito. Binibira ni Jing Paras sila grupo ni Vic Rodriguez. Si Vic Rodriguez, sabi nila, ito na daw ang nagpapatakbo ngayon ng PDP laban. Matindi yan. So parang ang gagawin yata nila Vic Rodriguez, Sara Duterte. Kung hindi na makakatakbo si Sara, plan B nila, Baste. Ay ito naman yatang kampo ni Bongo, naglalaro sila na posibleng makonvict si Sara. Sino ang ipututos up nilang tumakbong presidente? Bongo. Kaya ito mga kabunyog,
Matindi ang galawan na ito, ah. Kaya yung nagsabi sa akin, may nakapagsabi sa akin yan. Bantayan mo, attorney, si Bongo, malamang bubuto yan sa conviction ni Sara. Sabi ko, grabe naman. Pero pag tiningnan mo, pabor kay Bongo pag nakonvict si Sara. Ha? Pabor kay Bongo. Kasi maghahanap ng pambato na pampalit kay Sara. O, di dyan na, dyan na, pwede ng ano. Alam naman natin na si Bongo at sila Sara at Baste, may awa yan. O yan. Alam naman nating may awa yan, mga kabunyog, mga kababayan. Ay, di ba, nung nasa Malacanang si Duterte, hindi naman pumupunta sa Malacanang sila Sara at sila Baste, sila Pulong. Ayaw nila. Kasi ang nandun sa Malacanang, nakasama ni Duterte, ay sila Bongo at sina Hanilet. Kaya nga nung tumakbo si Sarang presidente, ayaw niya, kinukumbinsi ni Digong, tumakbo si Sarang presidente, ayaw ni Sara. Bakit? Ang vice ay si Bongo. Diba? Ayaw ni Sara, ayaw nila Sara kay Bongo kasi pinagsisilusan nila si Bongo eh. Parang mas marami pang nakuha si Bongo kaysa kanila. 'Di ba? Ang daming kontrata ni Bongo at ng pamilya ni Bongo. Parang si Bongo pa ang mas nakakuha ng marami. Mas lumamang pa si Bongo sa kanila kaysa kanila. Kaya nung 2022, ang gusto ni Digong, Sara Duterte for President, Bongo for Vice President. Ayaw naman ni Sara. Ayaw ni Sara. Kaya nga mas tumakbo na lang si Sara, Vice President kay PBBM. Hindi niya sinunod si Digong. Kasi ayaw nila kay Bongo. Ano sila kay Bongo? Selo sila kay Bongo kasi parang ito na yung pinaburan ng masyado ni Digong. O ngayon, nandito na naman. Pinag-uusapan naman ng 2028. At ang malaki ang posibilidad, nandyan ang posibilidad na makonvict si Sara. At itong mga tao ni Bongo, naglalaro sila. Pag na-convict si Sara, maghahanap ng panlaban. Parang itutulak nila si Bongo. Ito namang mga loyalista ng Duterte, tulad nila Vic Rodriguez, naglalaro sila. Si Baste. Kaya, nung birthday ni Duterte nung March 28, yun na nga, dumating si Bongo late. Pinagsalita pa si Bongo, pero matinding away. Hindi, ito. Panuorin nyo tong away ng kampo ni Duterte, ni Jing Paras at saka nung vlogger ni Vic Rodriguez, yung Marlon, at saka yung Pedroche. Hindi, ito, magandang makita nyo to para, dati hindi rin ako naniniwala. Pero nung napanood ko to, si Jing Paras, dating congressman yan. At itong mga tao ni Bongo, ay ni Vic Rodriguez, dating USEC ng PCO. Pag upo ni PBBM, Executive Secretary si Vic Rodriguez, itong Pedroche at saka Marlon, ginawang Undersecretary ng Presidential Communications Office. Nung secretary pa si Trixie Cruz Angeles. Kaya lang nung sinibak si Vic Rodriguez, sinama niya rin ito. Ito ngayon yung propagandista ni Vic Rodriguez. Mayroon itong vlog, yung third floor studio. Ngayon nagbibirahan Jing Paras versus itong third floor studio ng mga vloggers. Pero ang laban sa likod niyan, Bongo versus Vic Rodriguez. Ayan. Si Vic Rodriguez, Duterte, Sara, Baste. Ito naman anyang sila, Jing Paras, Sara din sila, pero kung hindi matutuloy si Sara, Bongo sila. Yan, matindi na, mga kabunyog, mga kababayan. Bunyog, bunyog, halikan na kasama ka. Bunyog, kapag buklod ay may pag-asa. Luzon, Visayas, Mindanao, isa ang pananaw. Sa bagong Pilipinas ang bunyog isisigaw. Bunyog.